So dito natin kinabit yung isang sensor natin. Pag may palapit sa ating van, madidetect niya ngayon yun. Kapag lumakad na tayo dyan sa area, madidetect niya na tayo. Yan. Medyo kalmado yung lawa ngayon. Kanina ang lakas ng hangin eh. Ang ganda ng sunset doon, no? Good morning guys! Napakaganda ng sikat ng araw dito sa Taal Lake. Ito yung bumungad sa atin paggising natin, no? Yung mismong Taal Lake. Alright, good afternoon guys. Nandito tayo ngayon sa papunta ng Talisay dito sa Batangas. Dito tayo nagmula sa Tagaytay. Dito tayo dumaan. Tapos, eto, pakita ko sa inyo. Nandito tayo ngayon sa may Taal Lake. Dito tayo pupunta sa baba na yan. Ayun, sa bayan na yun, sa bayan ng Talisay. Meron kasi kaming pinanggalingan dyan dati na isang spot na gilid mismo siya ng lake. So, ang plano namin, doon tayo magka-camp ngayon. Ano lang siya, parang isang park siya. Hindi naman siya yung campsite. Pero ang gagawin natin, doon tayo magka-camp. Since nasa loob naman tayo ng sasakyan na tutulog, so safe naman tayo dyan. At yun nga pala, speaking of safe, may additional safety feature tayo ngayon. May gagamitin tayong radar motion alarm system. Sa mga hindi pa nakapanood ng vlog natin sa Awichon, ginamit na natin to doon. Napakalaking tulong para doon sa peace of mind sa inyong pagtulog. Thank you nga pala kay LetWest, pinadalan niya ulit tayo ng isa pang sensor. Ito, so additional sensor. Ito kasing unang pinadala niya sa atin ay isang receiver at isang sensor lamang. Pero napakalaking tulong na nun kasi mapoprotection na tayo nun. Maririnig na natin kung may parating na tao o may mga intruder, ganon. Ngayon, binigyan pa niya tayo ng isa para at least magkakaroon ka ng first perimeter then second perimeter. Ibig sabihin, pwede mo siyang iset up dun sa mas malayo. Dun pa lang maaalarma ka na. Ngayon, pag tumunog pa ulit yung isang alarm na isang sensor, so mas malapit na siya. Pwede rin naman na gamitin mo siya sa both side, limbawa dito nang galing yung tao o kaya naman dito, at least maiikutan natin 360 yung ating van. Lalo na sa mga ginagawa nating adventure, sa van tayo natutulog, tapos sa mga parking space, ganyan, sa mga pwede lang na spot, malaking tulong sa atin to. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga features nito. At para din at least meron kayong idea yung mga pangamba natin sa camping habang natutulog tayo, at least malilesen yun dahil dito sa LetWest radar motion alarm system. Malaking tulong to sa ating mga campers guys. Yan. Ito guys, nakita na natin yung papasok dito. Tapos sa gilid niya, nandyan na yung Taal Lake. Saktong-sakto lang dating natin, 3:35 na, medyo palamig na yung panahon. Talisay Public Market. Yan na guys, nandito na tayo sa may Taal Lake. Ay, hindi ito yun. May isa pang boulevard. Pero, nanggaling din tayo dito, darling, ng nakaraan. Doon, sa kabila. Punta tayo doon, sa kabila. Alright guys. Yan, dito na tayo. Ayan o. Ang laki ng tubig ngayon sa Taal Lake. Ang taas. Ang daming mga nagtambay ngayon dito. Hello, Siki! Hello! Natanggal bakit? Ayan, si Ziki kasama natin ngayon sa ating camping trip. Bagong pinadala ni LetWest, charge natin to ngayon. Ito yung pangalawang sensor natin. Charge muna natin siya. Hello, Ziki!
pwede na tayo mag-set up ng ating tables and chair dito sa labas. Tapos dito tayo magka-camp ngayon. Magsaing muna tayo, guys. Ayan, oh. Ayan. Kasaing na tayo, mga madam. Ay, mga madam. Akala ko nag-live selling ako. Ay, ba't wala? Paki-on ang ating power station. Okay, on na. Ayun, nag-on na. So, dito na yung nagsaing sa ating rice cooker. Powered by EcoFlow. Siyempre, iparito na ako habang hindi pa malamok. Enjoy si Ziki, oh. Naglalaro siya habang kami naman ay nagluluto na. Lighter, wala tayong dala? Meron ako. So ayan, magluto naman tayo. Prito tayo ng bangus ngayon. Ayan, kain tayo. Maraming salamat to, ha. Ayun guys, pinayagan na tayo ng mga barangay dito. Ayos, approve. Thank you kay Kuya. Ay, deputy pala si Kuya. Kaya naman, ito, yun. Kuya, ito nung unang pumunta kami last year, parang hanggang dun lang, ano? Oo, di pa yari. Yun. No, yung hindi pa nakakaliman tulay. Ayun nga, sabi ko, parang naliligaw ako, sabi ko. Eh, humina ako kaya yung mga benta ng tawilis ngayon. Di rin. Mabenta pa rin, ha? Apat na taon eh. Ano pag makakuha nila ngayon, apat na taon na. Kaya nga, ang nakakasakop po ba nitong Gonzales na yan. Gonzales na po to? Ito ba'y dating parte ng dagat? Oo. Kasi nga kunin yung dagat eh. Eh, kailan lang ho naging lawa, ay ano? Ay simula noong pang pumutok ang bulkan nung una. Mga anong taon ho kaya yun? 65 Paraguay. 1965. Yung mga tao ho ron sa gawin doon, eh, mga hanggang anong oras yun? Alaw na lang matapos yan. Alaw na ha! O, tagal pala. Nagtambay pala talaga dyan. Pero mga taga rito lang din po ba yung mga yan? Bidayo. Ah, maraming dayo rin ha. So, ayun guys, nakausap natin si Deputy, si Kuya Nano, Deputy ng barangay dito. Sabi niya, mabait daw ang mga tao dito at wala namang magulong tao dito. Kaya safe na safe daw tayo. Sabi din niya kanina doon sa Romoronda ng barangay ay iikot-ikutan nila tayo dito mamaya. At tayo magpipirito na. At magpipirito na si Darling. Prito! Wala naman! Ayan, nakita na natin yung J Castle. Oh. Mas maliwanag na siya ngayon. Medyo kalmado yung lawa ngayon. Kanina, ang lakas ng hangin eh. Ang ganda ng sunset doon, no? Dahil ganito ang setup natin nga sa pagka-camping, nag-i-spot tayo sa mga raw camping, sa katulad ng mga ganito. Meron tayong gagamitin ngayon na sensor, na motion sensor alarm system ng Let West Off. Ilalagay natin dito sa harap at likod para at least kung saan man manggaling yung tao, madidetect niya. So, kain lang muna tayo tapos mamaya papakita namin sa inyo. Caught behind Venetian blinds, out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I've become. I've been running east, looking for a sunset, digging deep since '99. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all along. Dahil nasa camping tayo ngayon at ang spot natin ay hindi talaga siya campsite, yung worry natin sa pagtulog every time na magka-camp tayo ay malelesenan dahil dito kay Let West Off Radar Motion Alarm System. Na-vlog na natin to nung nakaraan doon sa Awichon Cultural Village. Ngayon gusto ko lang bigyan ng mas ma-detalye na explanation kasi napakaganda nito para sa amin. Sa ating mga campers, malaki ang pakinabang natin dito. So unang pinadala sa atin ni Let West Off ay itong isang pares ng Radar Motion Alarm System. So ang laman nito, pag binuksan natin yung box nito, manual, tapos yung unit na receiver, ito yung receiver, tapos ito yung sensor. Sa unang pinadala sa atin ni Let West Off, dalawang unit ang na-receive natin. Isang sensor at isang receiver. At kasama niya sa box, charger cable at saka itong wall mounting. Yan. Kasama dito.
Sa pangalawang pinadala sa atin ni Let West Half ay pinadala pa ulit tayo ng isa pang sensor para mapaikutan natin yung camp spot natin para at least ma-secured tayo. Okay, meron na tayo ngayong dalawang sensor at isang receiver. Yan. Ito yung gagamitin natin ngayong gabi. Tapos, meron nga pala tayong binili na magnetic mounting. So, hindi natin gagamitin yung wall mounting niya kasi ang gusto natin, quick release na lang ang gagamitin natin. Pwede natin idikit kahit sa side ng van natin para at least madali natin ma-set up anywhere kung saan tayo magka-camp. So, yung thread nitong nabili natin na to ay saktong-sakto dito sa thread naman ito. Ayan. So, mas madali na natin maya-attach kung saang side natin ilalagay. So, yun. Meron na tayong dalawa na magagamit na sensor mamaya. Ang ituturo ko naman sa inyo kung paano i-pair ang bawat isang sensor dito sa ating receiver. Una natin gagawin ay turn on muna natin itong receiver. Nandito sa side yung kanyang power on button. Ayan, nag-on na siya. Power on natin itong sensor. Nandito naman ang kanyang power on button. Press lang natin, long press. So yun, nag-power on na siya. Ganon din itong isa. Power on din natin. So para naman i-connect ang ating sensor dito sa ating receiver, press nyo lang yung selected channel and then press probe pair. Sa isang channel, gamitin natin itong isang sensor. Select natin yung channel 1, tapos select probe pair. Tapos pindutin natin itong pair dito sa ating sensor. Tapos may maririnig kayo na beep para malaman nyo na naka-pair na siya. Ganon din ang gawin natin doon sa isang sensor. So select naman natin siya sa channel 2. Ayun. Okay, naka-connect na. So makikita nyo, channel 1 and channel 2 ang nakaka-detect ngayon ng alarm. Ayan. So nakakabit na ngayon ang magnetic mounting natin. Ngayon, mas madali na natin itong maididikit sa ating van para nang sa ganon, mas madali tayo makapag-set up sa bawat camping natin o sa bawat spot na pupuntahan natin. Ngayon, pakita ko sa inyo kung saan natin ikakabit ito. Ang gusto natin i-secure na perimeter ay itong area na to. Kasi dito yung walang dumadaan at dito may tendency pumunta yung intruder o tao na gusto lumapit sa atin. Ang gagawin ko ay dito ko siya ipupwesto sa pwesto na to. Para nang sa ganon, ito yung madedetect niya. Dahil nga magnetic itong binili natin na mounting, mas madali na natin siyang ma-set up. So dito natin kinabit yung isang sensor natin. Ang madedetect niya ay yung mga manggagaling dyan sa area na yan. So kapag may palapit sa ating van, sa area na yan, madedetect niya ngayon yun. So yung pangalawang sensor naman natin ay ilagay naman natin sa kabilang side para at least bawat angulo ng ating van, madedetect ng ating sensor. Dito naman natin ilagay. Para sa ganon, yung lalapit naman sa area na yan ay madedetect naman ng pangalawa nating sensor. Make sure na hindi to basta-basta gumagalaw kasi ang mangyayari, magkakaroon tayo ng false alarm. Any motion na madedetect niya ngayon dyan ay magbibigay siya ng signal sa ating receiver. Kayo na lang bahala kung paano nyo didiskartehan yung sensor na makakadetect siya kapag may lumalapit. Yan. Mas madali na nating naikabit ngayon yung ating sensor dahil sa magnetic natin na mounting. Nagsuswivel yung binili nating mounting na yan. Time naman para i-configure ang perimeter na kailangan nating i-secured. Yun ang kagandahan ng sensor na ito guys kasi hindi tayo mapo-false alarm. Kasi itong sensor na to ay kaya niyang makadetect hanggang 15 meters. So pag tinignan natin yung area natin na to, abot siya dun sa kalsada na yon hanggang dun sa kabila na yan. So bawat dadaan sa kalsada na to, madidetect niya. Ngayon, abala naman sa pagtulog natin yon. So, ang kailangan natin gawin, i-configure siya kung saan ang gusto lang nating perimeter na iset. Itong sensor dito sa harap natin ngayon, yan yung channel 2. Pansinin nyo guys, kapag lumakad na tayo dyan sa area, madidetect niya na tayo. Yan. So, nadidetect na tayong gumagalaw dito, kaya siya nag-a-alarm. Ngayon, ang gagawin natin, kung hanggang sa ang perimeter lang ang gusto nating i-secure, yun lang ang iseset natin. So, paano siya gawin? Madali lang. Select lang natin yung channel kung anong channel siya. So, number 2 siya. Select natin yung channel 2, tapos probe set. Pag pinindot natin yan, ganito mangyayari ngayon dyan. Magbiblink siya. Yan. Ngayon, lakaran natin kung saan ang gusto nating iset na perimeter. Pakita ko sa inyo kung hanggang. Ang gusto ko lang iset ay itong lalakaran ko ngayon. Ito, halimbawa, dito, hanggang dito lang, para hindi naman masyadong, para hindi siya masyadong alarming. Dito lang sa malapit sa area. Yan. Lakaran mo lang para nadidetect na ng sensor yung perimeter na sineset natin. So ngayon, after nun, na maikutan mo na, pindutin mo ulit yung probe set. Yun, nag-beep na siya. So mag-a-alarm lang siya sa loob ng perimeter setting natin. Try natin lakaran yung sinet natin na perimeter.
O yan, nadidetect niya tayo. Kasi nasa loob tayo ng perimeter set natin. Ngayon, try naman natin lumabas sa perimeter set na sinet natin. Tignan natin kung madidetect pa niya tayo. Nasa mas malayo tayo. Dapat yan, hindi niya tayo madetect dito. Dapat hindi siya tumunog, katulad dito. Ayan. Lalakad tayo nga dito sa labas ng perimeter. Op! Ibig sabihin, pasok pa to doon sa setting natin. Lumayo pa tayo. Yan. Ayan o. Dapat yan, 15 meters ang kaya niyang ma-detect, pero hindi niya na-detect dito sa area na to. Ibig sabihin, secured na siya doon sa area na mas malapit dito. Ayan. Kita niyo yan? Ngayon, subukan natin lumapit sa van. Yan, tumunog na siya. Kapag may palapit, mahimbing ang tulog mo, marinig mo yung alarm, at least ma-aware ka na na may tao dyan sa paligid mo. Dito naman natin sinet yung isa. So, try natin lumakad sa area. Ayan, mapansin nyo, nag-a-alarm siya. Ganon din yung gagawin natin. Kung paano natin kinonfigure yung kabilang sensor, ganon din natin siya i-configure. Ayan, hindi niya tayo nadidetect. Try natin pumasok doon sa perimeter na sinet natin. O yan, na-detect na niya. So, ganon siya kadali at ganon siya kaganda kasi kung saang area lang ang gusto nating i-secure. At isa pa sa kagandahan nito, matagal ang battery niya. Aabot siya ng ilang araw bago mo i-charge. At ang charger niya ay Type-C. So, mas madali nating ma-access o madali nating ma-charge gamit lang yung mga charger ng cellphone natin na Type-C. Isa pang maganda dito sa product na ito o sa sensor na ito, hindi mo lang sa camping to pwedeng gamitin. Pwede mo rin tong gamitin sa iyong bahay, sa inyong farm. Mas may peace of mind ka na sa pagtulog nang dahil sa Let West Up Motion Alarm System. Morning guys, napakaganda ng sikat ng araw dito sa Taal Lake. Ito yung bumungad sa atin pagising natin, no? Yung mismong Taal Lake. Tingnan nyo yung peg parka natin, no? Ito yung dulong kalsada ng ginagawa. Tulog pa si Ziki. Sarap pa ng tulog ni Ziki. Good morning, darling. Good morning, guys. Sarap tulog namin. Sarap ng tulog natin. Alam nyo kung bakit? Kasi may peace of mind tayong natulog ngayon. Kasi dalawa pa yung sensor na kinabit natin. Ito ngayon, ito guys yung isang sensor na kinabit natin kagabi. Kung hindi nyo masyadong nakita kagabi dahil madilim, ito yung isang sensor na kinabit natin. Tapos meron pa tayo yung isa dito sa, yan, dito nilagay din natin. Lumapit na tao dito, nadidetect din niya. Kagabi, nag-alarm siya. Akala ko may tao, pero sinilip ko, wala naman akong makita. Yun pala, may aso na pabalik-balik sa atin kagabi dito. Siya yung nadidetect ng sensor natin. So at least, di ba, na-aware tayo na may lumapit sa atin. Malaking bagay yon sa pagka-camping. Lalo na kung naka-tent tayo. Tapos tignan nyo naman na yan. At ngayon, ang daming mga nagja-jogging dito, mga nagbo-bike, saka mga nagmo-motor, pumapasyal dito sa Taal Lake. So ayan, magkape muna tayo, darling. Mag-prepare na tayo ng kape natin. Mag-grind muna tayo ng ating kape. Coffee. Ito na tayo, coffee grinder. Dagdagan natin para kapag may lumapit sa atin dito, at least may ma-i-offer tayong kape. Morning kuya, kape muna! Maglatag tayo ng isang upuan para kay darling. Mabilis lang to setup guys. Tama. Shoop! Bilis na. Siyempre. Good morning kuya! Morning!
Ano pala pangalan ni Kuya? Trip sa sa Facebook. Si Sir Otrib. Ayan. Taga dito siya sa... Ano nang nakasakop dito, Sir? Tanawan. Tanawan na. Yun, Tanawan. Kape tayo, Kuya. Antayin mo, kape. Ako lang iyahatid sa... Magahat. May iyahatid na magtitinda ng isda. Sige, Kuya. Nandito pa naman kami. Thank you, Kuya. Good morning, Chiki! Good morning, baby! Ooh! Good morning, Kuya. Good morning. Good morning! Ano yun? Excavator? While I waited for the sun to shine, I was crying on my own. It was all a waste of time, all along. Yeah, I waited through the summertime for the sun to come around, come around, come around, come around. Oh, the rain will beat the sun, 'cause your heart is on the run. The rain will fall till we fall in love again. When your heart is on the run, I will never see the sun. The rain will fall till we fall in love again, again. Well, you left me in the morning sun, oh baby, oh. I'll be back before the sun